Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. For today's vlogs mga ka-adventure ay samahan niyo po ako na puntahan natin ang isang tulay dito sa aming bayan na kung saan ito ay isang nagsisilbing landmark ng bayang ito. Ang tulay na ito mga ka-adventure ay matatagpuan sa mismong San Isidro and in between ng Poblacion Norte along National Road. Ang tinutukoy kong tulay mga ka-adventures ay itong mas kilala sa ngayon na Barcelona Bridge. At kapag galing naman po sila mga ka-adventures sa Gubat or sa Sorsogon proper, ay kapag natawid na nila itong tulay, ang ibig sabihin lang naman nito ay nasa bayan na sila ng Barcelona. Ang tulay pala na ito mga ka-adventure ay may habang more or less 80 meters. Sa katunayan talaga mga ka-adventure, ito yung pinakamahabang tulay sa aming bayan. At ang ilog na ito mga ka-adventure ay ang Danlog River. Ang salitang Danlog mga ka-adventure ay ang sinaunang pangalan ng lugar na ito na posibleng dito sa malapit sa pangpang ng ilog na ito ay nakatira ang dating mga residente sa bayang ito. Ang ilog din na ito mga ka-adventure ay umaagos mula sa kapundukan ng Barcelona patungo sa dagat na kung saan matatanaw na natin itong laot na bahagi na ng Pacific Ocean. At sa totoo lang talaga mga ka-adventure na kung meron man talagang magandang tambayan dito sa bayan namin ay itong tulay na to na kung saan makikita natin ang magandang sunset. At kung pagmamasdan nila ito mga ka-adventure, itong ilog na ito ay tila ba sobrang lalim. Sa katunayan nga mga ka-adventure ay dito nag-uumpisa ang Peña Francia Fluvial Procession tuwing September dito sa aming parokya. At simula dito mga ka-adventure ay naglalayag sila papuntang Barcelona Ruins Park na kung saan harap ito mga ka-adventure ng mismong Paris Church. Sa kabilang side naman mga ka-adventure, yung facing west po ay makikita naman natin ang bakas ng lumang tulay. At ang tulay na ito mga ka-adventure, itong existing na tulay na ito ay ito na yung pangatlong naitayo.
At way back 2015 mga ka-adventure, nung umuwi ako ng aming bayan ay talagang nag-i-exist pa yung pangalawang tulay. Mapapansin din nila na tanging iisa pa lang naman ang naiwang poste ng pinakaunang tulay. At itong pangalawang tulay mga ka-adventure ay natatandaan ko no na naitayo ito in between 1993 to 1994, samantalang naigiba ito ng posibleng 2016 hanggang 2018. Kung mapapansin naman po nila mga ka-adventure, itong pinakaunang tulay ay tila ba panahon pa ng mga Amerikano. At ang ganitong sistema mga ka-adventure ay posible rin na nangyayari sa tulay na ito nung panahon ng mga Amerikano. Sa katunayan talaga mga ka-adventure ay wala nang bakas kung ano yung pamamaraan ng mga nakatira dito nung panahon ng mga Kastila, at posible talaga na tinatawid nila ito sa pamamagitan ng mga bangka. So yun talaga mga ka-adventure, bali talaga ang itsura nung lumang tulay or nung dating toll bridge ay walang pinagkaiba or kahawig lang naman nang nakita ko sa Google Map or sa Street View. At ito yung isa sa nakita ko, yung Balakwan Bridge na matatagpuan ito sa Capiz. At bali ganito yung itsura niya pala. At isa pa mga ka-adventure na medyo hawig sa ganyang structure ay ito po na matatagpuan naman sa somewhere tawag nito Hinigaran Bridge, somewhere Bohol. At ayon sa mga konti kong nakalap na info mga ka-adventure ay ang ganong mga design ay panahon po ng mga Amerikano in between 1910 to 1920s or late 20s. And that's all for these vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next video.